Hello, this is your brother Mark. Um, we have a Bible study for today about the Word of God, about the, uh, the Bible. Our topic is about Isaac is a type of Christ or Messiah, or yung nangyari kay Isaac ay nangyari kay Jesus. Read our Bible in Genesis chapter 22 verse 2. Genesis 22 verse 2. Tama. Genesis 22 verse 2. Tagalog version. At sa kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Moriah, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. English version. And he said, take now your son, thine only son, Isaac, whom you lovest, and get him into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell you of. And yung nangyari kay Isaac ay nangyari sa Panginoong Jesus. Next one, read our Bible in the book of Matthew chapter 3 verse 17. In New Testament. Matthew 3 verse 17. Tagalog version. At narito ang isang tinig na mula sa langit, sa mga langit. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. And God told that his son is Isaac have a picture about Jesus. And from the Old Testament is Isaac is the son of Abraham, while in the New Testament God is the Father and the Son is Jesus or Yeshua or the Messiah, our Lord. And the next one is, the validity is in Genesis 22 verse 2. Like, reread again the Genesis 22 verse 2. Genesis 22 verse 2. Tagalog version. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac,
na iyong minamahal na pumaroon ka sa lupain ng Moria at ihain mo siya ang handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na isang sasabihin sa iyo. Yeah, amen. And the last verse is 22 verse 6. Parehas sila na nangyari kay Jesus Christ na ating Panginoon sa New Testament, na hinandog siya ng Diyos sa same mount ng Mount Moriah or Mount Skull Mount. Yeah. Na binuhat niya yung yung wood, kahoy, binuhat niya yung kahoy o yung cross papunta sa bundok upang ihain siya ng Panginoon or Diyos o ang Diyos o kaya si Abraham. Nandito sa Genesis chapter 26. Genesis chapter 22 verse 6. Genesis chapter 22 verse 6. Genesis chapter 22 verse 6. Tagalog version. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang at siya'y kapayumaong magkasama. Yun. Kung babasahin nyo ito pababa ay hindi niya pinatay din si Isaac kasi nag-offer ang Diyos ng sheep, tupa, hayop. Nag-offer siya ng hayop kasi mas mahalaga ang tao kaysa sa hayop or tupa. Yung tupa na yon ay yung hinandog sa krus or sa apoy na sinunog. Then, in Hebrew 11:19, kaya nung nagpakita si Jesus Christ ay hindi talaga siya buhay siya, hindi siya patay kasi nga makapangyarihan siya at tao siya at Diyos siya. Anak siya ni Abraham. Ikaw ba? Isa kang ama. Papahamak mo ang iyong anak. Di ba hindi tama yun? Kasi papahamak mo yung sarili mong anak na papatayin mo. Di ba hindi? Pero iniligtas mo, di ba? Dapat iligtas mo yung anak mo. Ayun, ganun ang Kaya ang Panginoon, pero hindi ibig sabihin hindi siya inoffer sa sa Lord ay sa Diyos at sa mga tao. Binigay siya, hinandog na alay. Inalay siya yung bang parang sa baptism ng mga bata, binyag. Kala, di ba, bibinyag, pero hindi pala yun yung totoo. Yung totoo, yung katotohanan pala ay alay siya. Iaalay yung bata, hindi siya bibinyag, kundi alay handog sa Diyos. Kasi ang tatanggapin ng Diyos ay buhay, hindi patay. Kaya yun, si Isaac at saka si Jesus ay iisang pangyayari at iisa kasi buhay si Isaac, hindi siya pinatay kasi inutos ng Diyos. At ganoon din naman kay Jesus, hindi siya talaga patay, pero hinandog siya sa Diyos. Sa Hebrew 11:19, mababasa doon, pinatay siya na hinandog, pero yun nga ay
dahil sa pagmamahal ay hindi siya namatay. Or Diyos, hindi siya namatay. Sa Hebreo 11:19. Sorry. Mahirap maghanap ng sagot pero nandito na sa Biblia. Kung may mata ka at nakakabasa ka, pagpala ka, tapos binigyan ka ng wisdom at knowledge, ay yun. 11:19, Tagalog version ay ganito ang mababasa mga kapatid at mga viewers. 19, na naisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaring buhayin siyang muli ng Diyos, mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Yun, pagtagalog. English, para clear, according that God was able to raise him up even from the dead, from hence also he received him in a figure. Ang dead na sinasabi dito ay hindi physical death, kundi spiritual death. Yung kunwari, nagkasala ka, tapos syempre, humingi na ng tawad, kailangan mo ng repentance, yun. Kaya yun yung pinapayo ng Panginoong Jesus na mag-repent, magsisi, ganun. Yun yung inuutos, hindi yung yun yung inuutos ng Diyos, hindi yung faith or whatever, dapat mag-obey, tapos tawag na to. Yan nga, yung sabi dito, spiritual. Lahat ng word niya dito ay spiritual. Nakatago siya sa physical. Kala mo yun yung meaning, pero spiritual yung word niya. Kaya, kapag open-minded yung wisdom tsaka knowledge mo na binigay sa iyo ng Panginoong mula sa kanyang kaharian, sa langit, sa puso mo at sa isip mo, ay ma-open yung spiritual mind mo na maintindihan mo na hindi pala yun physical lang, kundi more on spiritual, kasi nakatago yan sa salita. For example, ito sa libro ng Psalms. Kunwari ito, Panginoon, sinong magpapalaluyan sa iyong tabernakulo? Sinong tahan sa iyong banal na bundok? Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katuruan at ng kanyang puso. Tanong yun, tapos siyang nagpuri na kanyang dila ni gumagawa man ng kasamaan sa kanyang kaibigan, ni lumubos naman sa kanyang kapwa, na mga mata niya ay nagsisilapyo ang masama, kundi siyang ibigay puri sa mga natakot sa Panginoon. Siya ay siyang hindi naglalabas ng kanyang salapi sa patubo. Ito, yun, pera. Hindi ibig sabihin na physical pera lang yan, kundi yung ugali, spiritual word doon, may nakatago. Yung ugali niya, yung pinapalabas sa kanyang katawan o kanyang puso. Yun yung tinutukoy doon. Hindi yun yung kasi lahat ng mga spiritual word of God nakatago sa salita. Kaya yung mga walang open-minded na spiritual na galing sa Diyos, parang sa makasalanan na side na explain ko lang, makasalanan na side or evil side na yung third eye, parang gano'n. Pero hindi natin pag-uusapan yun kasi satanist yung third eye. Pero ito, yung spiritual eye dito, yung sinasabi ng Panginoon, yung spiritual lahat ng kanyang mga salita.
Amen. Sana po naintindihan nyo ang word of God for today. Ito po si Brother Mark ng Panginoon. Diyos na tagapagligtas, na Diyos ni Abraham, Isaac, at Diyos ng Israel. Shalom and God bless. Sa kanyang pangalan ay mapuri, kailan pa man, Mesaya ng Israel at Panginoon ng Kristiyano at mga Hudyo. Amen. Baruch Hashem, Jesus Christ. Amen. Bye. Join in sa live Bible study namin or live preaching service and Sunday service. No other than Jesus Christ. Meron sa Facebook. Doon lang po, nagla-live po kami. At meron din pong live doon, service from 6 p.m. to 9 p.m. sa Sabado, at sa Linggo naman ay 11 a.m. Sa Linggo naman ay 11 a.m. to 3 o'clock. Ano po yun? Canada time. Pag sa Pilipinas naman ay gabi. Yung Linggo. Tapos yung Sabado ay umaga din yata. Pag umaga rito, gabi dyan. Pag gabi dyan, sa Pilipinas, umaga dito. Bye, God bless. Shout out sa mga subscribers ko sa YouTube channel ko at sa mga Facebook friends ko sa aking Facebook. God bless and keep serving God, obey His word and love Him, and Jesus is coming soon. Prepare for the way, the truth, and the life. Bye.